Hi guys, this is Alani Bongs TV, mga kalalabs ko dyan, saan man tayo naroon, pag-ingatan natin ang ating sarili, ating kalusugan. So ito guys, ano na naman ako, magba-brunch. Kasi katatapos lang ng lab works ko, kaya ito, medyo gutom. Gutom nga. Bilhin nyo naman, kagabi pa walang dinner. Kasi nag-ano lang ako, soup lang ako, yan. Ito, brunch na siya. Brunch na. Kasama na rin pala ang dinner kasi fasting na naman ako for tomorrow na naman. Nagpe-prepare ako sa aking operation this February. So, guys, ito, samahan nyo ko. Medyo gutom nga. Kaya ito, hindi kayo ito ang aking food. Yan, potato, meat, and alam niyo na, mga gulay-gulay. So guys, ganyan talaga, medyo konting diet daw, pero ang daming pagkain. So guys, samahan niyo ako. Yung mga kaibigan ko dito, nagluto sila ng munggo. Yan, may munggo ako, munggo soup. Yan. Halika guys, kain tayo. Sarap na ito. May potato. A small potato. Yan guys. Konting diet daw. Na naman ako, mag-isa na naman dito. Ang dami kong dahon, no? Guys, masarap to. Yan, sa mga taga Middle East. Alam nyo to. Ito yung mint. Dito nagustuhan ko rin siya, guys. Sa mga soup. Pag kumakain ako ng soup na may ganyan, ay, ang sarap, guys. Kahit naman kainin mo lang kahit na lang. Isabay mo lang sa meal, ganyan. Sarap din. Ayan guys, ito, samahan nyo ako. Medyo na nga tanghali na talaga. Sabayan ko na munggo. Guys, kain tayo. Mahirap pala pagka nag-iisa, lalo na pag ganito, nagkakasakit ka. Alone. Kaya ng powers yan. Para din sa kanila. Maging malusog tayo, maging maayos ang kalusugan natin para sa ating kinabukasan. Yun nga guys, diba? Yun guys. Yung medyo, yung operation ko naman hindi siya, hindi naman siya delikado. Kasi outpatient lang siya. Kaya lang medyo nininervous din ako. Ng konti. Kasi part of dito siya sa neck. Yung C7 ng interior ng neck ko. Yun ang ooperahan sa akin. Lalagyan nila ng steel, ng bakal. Kaya medyo natatakot din ako. Pero alam ko naman dito sa Amerika safe ka. Kasi nandito yung mga specialist.
nung una, sabi ko, ano na lang, injectable na lang, yung medicine injection, ganyan. Nung tumatagal, nakakaramdam na ako ng sakit. Umakit na sa ulo ko, minsan yung ulo ko masakit, yung mga, guys, yung tinitiis ko na lang yung sakit na nararamdaman ko, tapos hanggang sa hindi ko na siya matiis dahil every morning pagkagising ko, hindi ako makatrabaho ng maayos dahil nararamdaman ko siya. So ngayon, nag-decide na rin ako, tinanong ko sa doktor kung ang injectable mawawala yung sakit at sabi nila malilesen daw. Pero usually ang mas yung operation. Tinanong ko siya maigi kung ang operation ay delikado, sabi nila hindi naman daw. Kasi outpatient lang ako. Kaya yun. Go na ako. Kahit may kaba. Andyan naman ang, alam niyo na, si Papa G. Andyan naman, nakasubaybay. Yung family natin, lagi naman sila nagko-call sa akin para kausapin ako tungkol dun sa operation ko. Pinalalakas nila yung loob ko. Diba? Ganun naman tayo. Nasa malayo man tayo ng lugar, nakaagapay pa rin ang pamilya natin. Diba guys? So, sana makapagtrabaho pa ako ng kaya lang sabi nila, hindi na daw usually tulad ng dati na hard work, mild na lang. Alam ko naman may mga work na ganun. Pagaya ng sa amin mga caregiver, yung mga hindi nag-relief, sitter lang sila, babantayan lang nila yung pasyente na hindi mahulog, pag tumayo sa bed, pag pumunta sa CR, na safe sila. Yun lang. Kaya lang ang akin, siyempre, bawal na rin akong mag-lift, ganun. Di ang i-request ko na lang sa, ako pa magre-request no? I-request ko na lang sa kanila, yung kagaya na, yung mga hospice, kasi ang hospice usually, nasa bed na lang sila. Yun na lang, binabantayan na lang sila, ganun, pinabantayan ng diaper, titignan yung sore, na hindi sila magka-sore, habang nakahiga sila sa kama. Ayun guys. Ito. Subo tayo ulit. Ayan guys. Ingatan natin sarili. Kasi ako matigas ang ulo ko. Hindi ako nakikinig sa mga ibang caregiver na gumamit ka ng belt para safe ka. Pero yung time na yun talagang accident yung pangyayari. Hindi mo rin naaasahan yung ganun. Ayun nga, sabi nila, oo, lagi may accident sa ganyang trabaho. Hindi mo inaasahan, eto na. Nangyari na sa akin. Kaya medyo, ingat-ingat na rin. Tayo dyan, saan tayo naroon, alam nyo na. Ang layo sa pamilya, walang mapaglalambingan pagka ganitong sitwasyon. Diba guys? Pag nararamdaman ka, masakit yung ganito, masakit yung ulo ko, masakit ang likod ko. Ayun, pwede, pagtawag nila, ganun lang, usap-usap lang. Medyo nabababaan yung nararamdaman natin. Dahil feeling natin nandyan sila na kahit malayo, na andyan sila na nagsusupport sa'yo, na binibigyan kanila ng lakas ng loob. Lalo na sa mga ganyang sitwasyon. Diba guys? So guys, ito. Ito ko ngayon. Solo.
guys, ganun. Nandiyan pa rin sila na nakaagabay sa atin yung mga family natin. Lalo na yung mga anak. Yung mga anak natin talagang supportive sa magulang yan. Nung minsan nga, sabi ko dun sa mga anak ko, pupunta ako sa clinic. Ano na nangyari? Operation mo na ba? Ganyan. Sabi ko, hindi. Check up lang. Na alam nila kagad no, guys. Talagang alalang-alala ang mga anak sa magulang. Kaya, mga anak, itong pagsusumikap namin sa malayong lugar, para sa inyo to, para sa kinabukasan. Kaya, maging mabait lang kayo. Di ba guys? Guys, medyo nalulungkot din ako. Kasi masaya pagka nandyan sila, di ba? Nasa tabi. Okay lang. At buti nga may technology na ngayon. Nakikita natin sila, parang katabi na lang natin sila, pagkausap natin. Hindi kagaya noon. So guys, don't forget, Alani Bongs TV. Click subscribe and like. Salamat sa mga nakasubscribe at yung magsasubscribes pa lang. Maraming salamat po sa inyo. Ito, medyo for good na ako sa food ko. Bye! See you on my next video! Mag-iingat parati!